Ikaw ba, nahihiya ka sa mga magulang mo? Kasi 'di ba sa panahon ngayon, sa generation ngayon, halos lahat na eh. Kasi halos, halos lahat parang nahihiya sila sa mga magulang nila. Isama yung mga magulang nila sa labas, sa school, lalo na kapag nandyan yung mga kaibigan nila. Lalo na kapag mayayaman or may, hindi ko naman nilalahat pero may ganyan lang. May ganyan talaga. At ang point ko lang sa mga taong nahihiya, nahihiya yung parents nila, yung guardian nila, yung pamilya nila, eh, pag-isipan mo yan. Baka, ah, kasi sabi nila nasa huli lagi yung pagsisisi, kapag nawala yung parents mo, base sa mga na-experience ko, nakita ko sa paligid ko, nawala yung parents nila, eh sobrang todo yung regret nila, pagsisisi nila na hindi nila binigyang pansin yung parents nila habang nabubuhay pa. Kasi sa ano ngayon eh, sa mga kabataan ngayon, may ganyan talaga na ini-ignore, binabaliwala, mas worse pa, pinapahiya yung mga magulang nila. Sa kabataan, siguro natural na yung parang nahiya tayo na kasama yung parents natin kasi hindi na tayo bata or nahiya tayo na ipakita sa kanila yung ginagawa natin, yung tayo, yung katangian natin na iba sa katangian na nasa bahay tayo. Lalo na kapag may nililigawan tayo, yung ganyan. Siguro wala namang masama doon. Yung masama lang mapunta tayo sa point na yung parang sinasaktan na natin yung damdamin ng parents natin, pinapahiya na natin sila, sinasabihan na natin sila ng hindi magaganda, na ayaw natin silang makita kapag nasa labas tayo, ayaw natin silang makasama kapag nasa labas tayo. Kasi naramdaman ko din yan eh, na-experience ko din yan nung high school ako eh. Nung high school ako, experience ko na naman din yan. Pero hindi ako pumunta sa point na pinahiya. Sinabihan ko na hindi magaganda yung parents ko. Doon lang, hanggang hiya lang, nahiya lang ako. Tapos nung ano na, nung um, after high school, tapos nagkaroon ng trabaho, doon ko na na-realize na, pagkatapos ng mga ganun, na-realize ko na, kasi diba, tumatanda na tayo, pupunta din tayo sa edad nila. Na-realize ko na mali pala yung ganung hinayaan kong pakiramdam ko na mahiya sa kanila. Kasi 'di ba yung pandemic, ang daming namatay. Mga kakilala ko, marami akong kakilala, kapitbahay, classmate na namatay sa pandemic time. At dun ko na-realize na anytime pwede sila mawala. Tayo, kilala natin, mag-anak natin, parents natin, anytime sino sa atin pwedeng mawala. Kaya natutunan ko na pahalagahan yung bawat araw, pahalagahan kung sinong, lalo na yung pamilya natin, o lang yung ibang tao. Pero yung pamilya natin, kasi yung pamilya natin, yung parents natin, kapag sinaktan tayo nasaktan tayo, yung mga kaibigan natin, yung makakilala natin, dahil hindi natin sila kakilala, hindi natin sila kadugo. Siguro, hayaan lang nila tayo, hindi nila alam yung ganong pakiramdam or sa 10 may isa na or dalawa na totoo yung concern nila. Pero majority na grabe yung concern ng parents natin kapag tayo ay nasaktan. Sila yung totoo. Kapag yung anak nila ay um, nagkaroon ng experience na hindi maganda, example sa napapanahong mga nangyayari ngayon, maagang pagkabuntis, di ba kahit sobrang galit sila, tinatanggap pa rin nila tayo. Kasi ganun yung pagmamahal ng mga magulang sa anak eh. Di ba sabi nila yung anak hindi natitiis natitiis ba yan? Yung magulang, pero yung magulang hindi natitiis yung anak. Kalimutan ko na yung ganyan. Kaya kahit grabe yung ginawa natin, hindi
maganda sa kanila, yung pagbalewala natin sa kanila, balewala din yun sa kanila. Hindi rin nila dinadamdam yun. Hindi nila yun dinadamdam. Ang mahalaga sa kanila mabuti at masaya yung anak nila. Yun yung pinakamahalaga sa magulang. Kaya sana ikaw habang nabubuhay yung mga magulang mo, yung parents mo, yung guardian mo, yung pamilya mo na nandyan sa'yo. Mahalin mo, pahalagaan mo kasi anytime pwede silang mawala. Kahit ikaw.